Magandang araw sa ating lahat. So patuloy ngayon ng Iglesia ni Cristo at saka mga iba-ibang organisasyon at hindi pa rin sila nawalan ng pag-asa at maaring may pag-asa pa. So patuloy kayong dumagsa sa Liwasang Bonifacio dahil nag-ipon-ipon sila doon. Maraming organisasyon ang nag-ipon-ipon. Pagkatapos siguro nito ay maaaring 2028 na tayo mag-antay kasi wala na talagang pag-asa ang bayan natin. So hintayin na lang natin ang eleksyon. Kung hindi magagawa ngayon, 2028, hintayin ng eleksyon kung sino talaga ang ibinigay ng tadhana o ibinigay ng ating Allah, ng ating Panginoon. So huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil habang tayo nawawalan ng pag-asa, ipinapasok natin, ipinapahamak natin ang ating mga kaapu-apuhan. So, habang tayo ay nabubuhay, mayroon tayo mai-contribute sa ating bansa at sa ating mga apo. Kasi ang hirap nito, di ba, ang mga magulang mo, ganito. Anong ginawa nila? Tayo nagsakripisyo sa kahirapan natin ngayon. So, yun lang. Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat, mga kababayang Pilipino. Ang nakikita ko mula nung ako'y lumaban o pumapansin ng corruption mula pa 2022 to date, at ako ay kumala sa Pangulong Marcos Jr. noong 2003 at 2023 last quarter para labanan ang nangyayaring mali sa ating gobyerno ngayon. Subalit may nakita ako na hindi kanais-nais ang nangyayari ngayon, mga kaibigan. Huwag sana kayo masaktan at huwag kayo magdamdam sa aking mga ilalabas ngayon. Parang nagagamit lang ang taong bayan. Ginagamit ang tao, tapos magkakaroon ng negosasyon sa taas. So, walang nangyayari. So, nangyayari ngayon, ang mga tao ay nagagamit. Kaya, taong bayan, magising tayo sa katotohanan. Hindi ko kayo sinasabi na hindi kayo lumahok sa mga anti-corruption action. Pero, pag-isipan natin, mula pa noon ay wala rin nangyayari. Nagpapagod lang tayo. So, mga kaibigan, kaya ako nasasabi ito, gumagawa tayo ng plano tapos saka tayo aatras. Dapat pag gumawa tayo ng plano o lalaban tayo sa ganong sitwasyon sa corruption, dapat panindigan natin. Ano man mangyari ay may panindigan tayo. Hindi yung nahirapan ng taong bayan sa kanyo iiwan. Pagod ng taong bayan eh. Kaya nga hindi na nagkakaisa kasi pagod na. Dapat pag sinimulan, pag-aralan kung kaya ba natin tapusin o hindi. Huwag tayong umatras. Minsan natatapang natin eh, pero pag dumating na umaatras tayo. Hindi ko sinasabi lahat tayo matapang. May kaduwagan tayo at may takot. Sino ba taong gustong mamatay? Sino ba taong gustong makulong? Hindi, wala, di ba? Pero ang sinasabi ko, bago natin gawin, pag-aralan natin kung kaya natin tanggapin yung mangyayari. So yun lang, mga kaibigan. Patuloy ninyo, but sabi ko nga sa inyo, pag-aralan nyo. Kasi nga, wag na tayo sa mga politika-politika. Iwasan na natin politika-politika na yan. Ang bayan ang ating isipin. Bayan muna bago politika. Ngayon, kung politika pag-usapan natin, hintayin nyo sa campaign period 2027, December o November. Hintayin natin 2027 para pag-usapan natin eleksyon. Sa ngayon, hindi eleksyon pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin, yung pagkakaisa para sa ating bayan. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ito, nagmukbong na lang ako sa kwarto. Yung inaasahan natin para sa bayan at pagbabago ng bayan. Hindi na natin alam kung sino ang nagkukulang dito. Parang ang taong bayan na lang ang ginagamit at hindi alam ng taong bayan ano ba talaga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kinakasuhan, umalma yung kinasuhan,
Nung umalma, inaayos rin. So, ang taong bayan dito ngayon na napiperwisyo. Hindi lang taong bayan, ang ating bayang Pilipinas. Kaya naisip ko, sino kayang kasama natin na totoo talagang para sa taong bayan, para sa sa susunod na henerasyon at ang ating bayang Pilipinas. Kaya ako, nananawagan ako sa lahat ng Pilipino na tingnan ng bawat anggulo. Ikaw ba'y ginagamit? O ikaw ba'y nagpapagamit? At nagkakapera ka? Ang minahal mo, ang ating sarili. Ang minahal natin, sarili natin, pero ang bayan natin, hinayaan na lang natin na maging ganito. Kawawa ang bansang Pilipinas. Wala na ako nakitang tunay nagmamahal. Siguro maaaring meron, pero hindi naman lumalabas. So, paano yan? Kung nagmamahal sa ating bayan, lumabas tayo, magkaisa tayo. Wala nang politikang usapan dito. Ang usapan na lang dito, patayin ang korupsyon. Patayin ang communism. Yun lang ang aking pinagtatanggol dito sa bansang Pilipinas. Kaya ako'y nakikipag paguran sa kalsada para sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Gandang umaga sa ating lahat. Galing lang kami sa isa shrine at katatapos lang ng pag-uusap. Tuloy-tuloy ito. Ayaw pang sumuko ang mga taga-Iglesia na Cristo. Kahit na nakiusap na si Remulla, si Secretary Remulla at saka si Attorney Matibag, kung po pwede, wag na pumunta sa EDSA, pag-uusapan na lang nila. Hindi pumayag ang Iglesia na Cristo kasi sabi nila, lumabas na talaga sila sa hangganan ng Panginoon. Sobra na. Tama na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So yun. Tuloy-tuloy ito. Ngayon may parating na naman ng mga bus. Talagang ipapadama ng Iglesia na Cristo na kung sino yung nagbubulgar ng kasamaan, ng nakawan, yung pa yung kinakasuhan. So hindi na itinotolerate ng Iglesia na Cristo. So yan, sila naglabasan na. So subaybay lang kayo. Hanggang ngayon naglaratingan ng mga tao. Parami ng parami. Sabi nga ng taga-Iglesia, kaya nilang aabutin ng 2 million yan. So, inaasahan natin na magdagsaan. Nagpatulong na sila sa armed forces. Hindi na kaya ng EFP, ng Philippine National Police. Nagpatulong na sila sa armed forces. Salamat. Hello, nandito kami ngayon sa People's Power Monument. Ang daming tao. Patuloy na dumadami. Barado na ang ating kakalsadahan. Tingnan yung tao. Wala na madaanan. Ayan. Aba na? Ito yung People Power Monument. So patuloy lang tayo, magparami at iniintay pa yung bugso ng tao. Okay. Basta tuloy lang tayo. Magandang araw sa inyo lahat. Nandito ako ngayon sa People Power Monument at nag-observe. So marami nang parating. Paralyzed na yung northbound traffic. At kailangan mapuno natin. At
hindi na tayo atras. At ipakita natin sa sambayan ng Pilipino na tayo nagkakaisa laban sa korupsyon. Ang ating pinaglalaban dito korupsyon. Tapos sabi nila na dapat imbestigahan si Duterte. Hindi yan question yung imbestigahan si Duterte. Sila yung nagdadala ng gobyerno, bendalo na nga sila. Bakit hindi nila pinapakulong? Bakit hindi nila kinakasuhan? Ano yung mga issue ninyo na pinapalabas na dapat yung previous administration ni Duterte dapat managot? Hindi na dapat pag-uusapan yan kasi nga sila yung okay. Sila po yung inaasahan natin na mag-iimbestiga. Bakit hindi lang inimbestiga? Bakit na lang puro sila propaganda? Kung talagang totoo ang gobyerno ni Marcos, lahat na nagkasala, Duterte man o Marcos, ikulong. Ikulong ang Duterte Marcos. Sino nagkasala? Bakit hindi ginagawa ng Duterte Marcos administration? Kasi puro propaganda lang sila. Kasi wala silang ebidensya. Ang talagang purpose ng administration ay sirain lang ang mga Duterte para walang kalaban sa 2028. And that is very objective. Kaya huwag kayo nagpapalingdang. Ito mga abogado, mga nagdedepensa sa kawatan, pati pamilya nila kawatan rin eh. Mga anak nila kawatan. Ano? So, hayaan natin yung mga trolls na mga abogado ng kawatan. Maraming salamat.